mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na! Halika na! Humayo na! Ipahayag! Ipahayag! Tagumpay niya! Tagumpay niya! Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Amen! Ngayon ang panahon, di na uso mag-backslide. Ngayon ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ngayon ang panahon ng pagbabalik loob. Ngayon ang panahon ng babalik loob sa Kanya. Sama-sama na! Sama-sama na! Magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo, tupukin na! tumpukin na. Amen! Hallelujah! Halika na! Humayo na! Ipahayag! Ipahayag! Tagumpay niya! Halika na! At magdala! At magdala! Kalakasan sa presensya niya. Amen! Ngayon ang panahon, di na uso mag-backslide. Ngayon ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ngayon ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya. At ang gawa ng Diablo ay tapusin na. Halika na at magsinga. Humayo na. Ipahayag. Tagumpay niya. Tagumpay niya. Halika na at magdala. At magdala. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Amen. Thank you, Lord. Lahat ba'y masaya? Amen. Lahat ba'y malakas na? Hindi na nangangatog. Mainit ngayon, kaya huwag tayong mangatog. Huwag kailangang mangatog sa presensya ng ating Diyos. Amen po ba? Patuloy po tayong dudulog sa presensya ng ating banal na Diyos. O Panginoon, alam po namin, hindi po kami karapat-dapat. Ngunit, hindi ka nagsawa sa amin, O Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong bugtong na anak na patuloy, Lord God, na nariyan ang kanyang banal na espiritu na kanyang gumagabay sa amin. Thank you for dying for us, God. Salamat sa pagbibigay mo na iyong bugtong na anak upang kami po ay matubos. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Patawad po, Panginoon. Hallelujah. Give you praise, Lord. Yes, God. Hallelujah. Oh Lord, you search me. Yes, Lord. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence
no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Lord. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fails from promise, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is Thank you, Lord. We exalt Thank your you for the cross, O name. Thank you Thank you. for the cross, O We Lord. glorify your name, O God. Thank you for your We praise your name, O blood. We glorify your name. Your Exalt word your holy name. to be You're the King of praised. kings and the Lord of lords. Thank you, Holy Spirit. To God is the highest glory.
And now let us bless the Lord. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy. Thank the Lord, thank the Lord. Oh, my soul, thank the Lord, oh, my soul, and all that is within me, thank His holy. And now let us sing, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kona Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Purihin ka at purihin ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming tagapagligtas. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words and take the map, they just could not understand. The Messiah some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon na tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan na muli mong bigay sa amin sa araw po na ito. Salamat dakilang Diyos, sa buong sanlinggo kami inyong sinamahan, binigyan ng kalakasan upang Diyos kami po ay makagawa ng mga dapat naming gampanin o Diyos sa mga taong aming dapat paglingkuran. Salamat dakilang Diyos. At muli, Ama, narito kami sa iyong banal na harapan upang ang taglay naming lakas sa araw nito ay muling ialay para sa iyo, upang ikaw o Diyos ay mabigyan namin ng karangalan sa araw pong ito, Diyos, mapaglingkuran o Diyos para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Nawa marapati mo na ang bawat isa sa amin ay magiging karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin kami sa aming kasalanan. Linisin kami sa mitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At hinihiling namin dakilang Diyos, pagharian mo kami sa mga sandali po nito, upang ang aming gagawin sa dako na ito, Diyos, tunay na magbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Magawa namin lahat ito ayon sa iyong kalooban, dakilang Ama. Salamat dakilang Diyos, patuloy kaming nananalig at nananampalataya. Ito ang araw na kung saan sa aming paglapit sa iyo, Diyos, tutugunin mo ang aming mga kahilingan. Naririto ka kasama namin sa dako po nito upang dinggin at ipagkalob sa amin, O Diyos, ang aming mga kahilingan, ang aming mga dalangin sa iyo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Inihiling po namin dakilang Diyos, ang salita mong patuloy na bibigay sa amin ng liwanag upang kami, O Diyos, makapamuhay ayon sa iyong kalooban, ay salitang hinihiling namin dakilang Diyos. Muli sa araw na ito, isilang mo po sa puso ng bawat isa sa amin. Salamat po dakilang El Shaddai at aming inaangkin dakilang Ama na ang paglapit namin sa hapon po ito ay katagumpayan sa buhay namin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalan. Akda ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpaalam tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Akda ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpaalam tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal.
Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata ay 6, simula mga talata 11 hanggang sa talata ay 21. Huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na mga magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Salamat sa mga palakpak papuri para sa ating Panginoong Hesus. Patuloy ang Diyos na lulugod sa mga papuri pong iyan na ating alay po sa hapon pong ito para sa ating dakilang El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Sa darating na Sabado po, ang gawain po ay nasa Saikong Park. Ayan, magsisimula po ng alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Ayan, kaya agahan nyo po. Agahan natin sa darating po na Sabado po. Kaya yung ating mga kasamang wala dito at darating sa araw ng Sabado po, mga kasama nyo po ay ipaalam nyo po sa kanila na sa Sabado po, doon ang ating gawain sa Saikong Park at sa ganap ng 9 ng umaga hanggang alas 12 lang ng tanghali. Amen? Sinong dadalo po sa Sabado? Taas nga ang kamay. Ayan. Lahat ng dadalo pwede nang maupo. Ayan, sige po, pwede na po silang maupo lahat. Ayan. Okay. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai, sa Diyos na patuloy na gumagawa at walang sawang gumagawa ng mabuti sa buhay po ng bawat isa po sa atin, upang na kung saan tayo po sa dako po nito tuwing araw po ng Sabado ay sama-sama na magpuri at sumamba upang ang Diyos nito ay dakilain po sa buhay po natin. Amen? Na ang bawat lumalapit nga sa ating Panginoon, ang tunay na nanalig po sa Diyos, ang sabi po ay lagi nagkakaroon ng lakas tulad ng isang lakas ng pakpak ng agila. Amen? Na hindi napapagod. Amen? Kayo po ba napapagod? Sino po yung hindi napapagod? Taas ang kamay. Ayan. Kayo po ba'y inaantok? Hindi. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Sa sandali po ito, ang Ebanghelyo po natin, ang sabi po dito ay mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. Kasi ang sabi po, yung kayamanan na iniimpok po natin sa langit ay walang pwedeng makakakuha niyan. Pero yung kayamanan na atin pong iniipon dito po sa daigdig po na ito, ang sabi po ay may mga tanga, may mga kalawang na kumakain yan, at may mga magnanakaw na kung saan ay kinukuha po yan. Amen? Kaya ang sabi po, ang tunay na kayamanan dapat na ating ipunin, impukin po ay walang iba kundi yung kayamanan sa langit. Amen? Sino pong gustong yumaman? Taas ang kamay. Ayan. Kung gusto mong yumaman, mga kapatid, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit para hindi ka makalimutan ng langit. Amen. Ayan. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, minsan, sabi niya, magalak kayo hindi dahil suko sa inyo ang mga
demonyo. Mag-alala kayo dahil hindi ang mga demonyo ay kapag inutusan nyo sa pangalan ko sumusunod, pero ang sabi niya, mag-alala kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat na sa langit. Amen. Amen? Nakasulat na sa langit. Minsan may mga tao tayo na kung saan ay sinasabi natin, kilala ako ng taong yan. Malakas ako dyan. Amen? Kaya minsan may lakas na loob tayo lumapit sa isang tao na kung saan ay mayroon tayong inaasahan kasi kilala tayo ng taong iyon. At dahil kilala tayo ng taong iyon, minsan nasasabi natin, malakas ako dyan, hindi ako mapapahindian niyan. Amen? Subalit mga kapatid, sabi ni Lord, mas magalak ka kung ang pangalan mo ay nakasulat sa langit. Amen? Kasi kung ang pangalan mo nakasulat sa langit, isa lang ibig sabihin niyan, malakas ka sa langit. Amen? Kilala ka sa langit. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, malakas ako sa langit. Lakas ako sa... Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang sabi po mga kapatid ay, kung ang kayamanan taglay ng puso po natin ay kayamanan mayroon dito sa daigdig na ito, yan ang kayamanan na maibabahagi natin. Kasi yun ang mayroon tayo, hindi po ba? Pero kung ang taglay ng puso po natin ay kayamanan mula sa langit, yung kayamanang iyan ang maibabahagi po natin. Dahil yon ang mayroon po tayo. Amen. Lahat ng mayroon sa daigdig na to nilikha ng Diyos, pagmamay-ari ng Diyos. Nilikha yan ng Diyos para sa atin lahat, para sa ikabubuti po natin. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yung lahat na yan na nilikha ng Diyos, magagamit lang iyan sa kabutihan, sa paggawa ng kabutihan, kung yung kayamanan mayroon yung kayamanan mula sa langit, ang siyang kayamanan na taglay ng puso po natin. Ano yung kayamanan mula sa langit? Ang kayamanan mula sa langit ay pag-ibig. Kayamanan ba ang pag-ibig? Kayamanan ba yon ang pag-ibig? Pwede bang pupunta ka sa McDonald's at sasabihin mo, order ka ng ganito, ito pambayad ko, pag-ibig? Diba? Pwede ba yon? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig po, alam po natin, yan yung kayamanan na kung saan mga kapatid ay mula sa langit. At kung yan ay kayamanan na siyang taglay ng puso po natin, yan po yung kayamanan na pwede nating ibahagi para makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Dahil ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa Aklat ng Roma, Kabanata 13, talata ay 10, ang pag-ibig, ang sabi po, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ay susi ng lahat ng gawang mabuti. Amen. Yung mabuti bang gawain ay kayamanan? Kayamanan iyan. Amen? Kasi kung walang gagawa sa iyo ng mabuti, mapapasama ka. Amen. Pero alam po natin na yung kabutihan ay isang kabutihan at ito'y isang kayamanan na kung saan magdudulot sa atin ng ikabubuti natin. Dahil ito ay susi sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kayamanan, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ano ang gawaing itinuturing? Ano yung gawain na itinuturing na kayamanan sa langit na dapat nating gawin? Yung mabuti bang gawa ay nakapagliligtas ng buhay natin? Yung mabuti bang gawa ay nakapagliligtas sa atin sa kapahamakan? Amen. Nakapagliligtas po yan. Amen? Kapag tayo tumutulong sa iba, na kung saan mga kapatid nangangailangan ng tulong, sa pamamagitan ng ginagawa nating tulong sa iba,
ang pagtulong nating iyan ay nagiging daan para tayo'y iligtas sa kapahamakan. Ang sabi po sa aklat ni Joshua o sa aklat ni Josue, kabanata po ay 1 o kabanata pala ay 2, ang sabi po rito ay ang ganito, buhat sa kampamento sa Sitim, ay nagpadala si Josue ng 2 tiktik upang na pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa Jericho at manmanan mabuti ang kabayanan at kabukiran. Pumunta nga sila sa Jericho at nakituloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw. Nakaabot sa hari ng Jericho ang balita na may mga tiktik na Israelitang nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Nagpasugo kay Rahab ang hari at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nakituloy sa iyo, na parito ang mga iyan upang maniktik. Ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Meron nga pong mga lalaking nakituloy sa akin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis na po sila nang ipipinid na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po nausisa kung saan sila paruroon, ngunit kung hahabulin ninyo, agad aabutan ninyo. Itinago niya po yung 2 tiktik po na yon. Iniligtas niya yung 2 tiktik, iniligtas po ni Rahab. Si Rahab po isang masamang babae, nagbibenta po ng panandaliang aliw. Pinatiktikan po ni Joshua po yung Jericho dahil po ang Jericho na to ay lulusubin po nila at ibibigay ito sa kanila ni Yahweh. At ang utos po diyan, walang ititirang buhay. Amen? Amen. Walang ititirang buhay. Subalit mga kapatid, nung ito pong 2 tiktik na ito ay naruroon para manmanan ang lugar na yon, nakituloy sila dito sa bahay ni Rahab. Nalaman ng hari po yon at nais ng haring kunin yung 2 na ito, pinapuntahan sa bahay ni Rahab pero itinago niya bilang pag-iingat sa 2 tiktik pong iyon. At ang sabi niya, naroon na, umalis na sila. Matapos po yon, kinausap po ni Rahab yung 2 na ito na ang kanyang pakiusap ay ang ganito. Ang sabi niya, ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na tutulungan ninyo ang aking angkan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo at bigyan ninyo ako ng isang katibayan. Iligtas ninyo ang aking ama, ina, mga kapatid at ang kanilang sambahayan. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay. Sinabi na sa kanya ng 2 tiktik, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lamang sabihin sa makapangyarihan na kami naririto. Hindi kayo maano pag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupaing ito. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi po niya, iligtas nyo kami dahil sa tulong na ginawa ko sa inyo. Amen? Yeah. Iligtas nyo kami. Na kung saan ang utos ni Yahweh, kapag sinalakay na nilang itong lugar ng Jericho na ito, walang ititirang buhay. Yan ang utos, mga kapatid. Subalit po, nakiusap ang babaeng ito dahil sa ginawa niyang pagtulong po doon sa matiktik na ito, na kung saan ang kanyang sambahayan ay wag naman idamay. Amen? Wag idamay, wag isama sa mga papatayin kapag sila po ay lumusob na sa lugar pong iyon. At ang pangako po ng mga tiktik na ito, hindi sila maaano. Amen. Nailigtas sila sa tiyak na kapahamakan at ang dahilan sa pagkaligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan ay yung kanyang ginawang
pagtulong. Amen. Amen. Yung kanyang ginawang pagtulong nung sandali po na yon, isa siyang babaeng masama, amen, nagtitinda ng panandali ang aliw, pero hindi tiningnan ng Diyos yung kanyang pagiging makasalanan, bagkus ang tiningnan ng Diyos nung sandali na yan, yung kanyang ginawang pagtulong na nakakabuti sa mga taong kanyang natulungan. At yung pagtulong na yon, hindi po yon nilimot ng Diyos. Amen? Hindi po yun nilimot ng Diyos, mga kapatid, bagkus kung paano siya tumulong, ganun din po ang ginawa sa kanya nung oras na salakayin ang kanilang lugar. Ang kanyang pakiusap ng kanyang sambahayan ay wag po idamay sa mga papatayin, lahat po sila ay niligtas sa tiyak na kapahamakan. Amen. Yung mabuting ginawa, yung pagtulong, ang nagiging dahilan ng lahat pong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, ang pagtulong po o ang paggawa po ng mabuti ay nakapagpapahaba ng buhay. Tama ba yun? Ha? Ang pagtulong po o ang paggawa po ng mabuti ay nakapagpapahaba ng buhay. Sino po ang gustong humaba ang buhay? Taas nga ang kamay. Ayan. Sabihin mo sa kapatid mo, sister, brother, maging matulungin ka. Matulungin ka. Amen. Anong sagot niya? Amen. Palakpakan natin, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina po sa ating ebanghelyo, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Amen. Bakit matagumpay? Mahabang panahon na ninais ng Panginoong Jesus makapasok po doon. Pero ang Panginoong Jesus hindi makapasok po doon, hanggang sa ilang lang siya. Sa mga bayan lang siya na kanyang iniikot, doon lang siya gumagawa ng himala, nagpapagaling, nagpapakain sa mga taong walang makain, dinadayo siya ng mga tao doon sa ilang. Amen? Pero dumating ang oras na kung saan ay nakapasok siya sa Jerusalem. Yung pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem po, mga kapatid, yun po yung daan na kung saan para yung kabutihan na nais ng Diyos na gawin sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay magkaroon na ng katuparan. At ano yung kabutihang iyon? Hindi sapat yung pagpapakain niya. Hindi yun ang kabutihan. Hindi po pa yun ang kabutihan na nais ng Diyos para sa atin. Nung panahon na yan, yung pagpapagaling niya, hindi pa po iyon ang tunay na kabutihan. Ang tunay na kabutihan, mga kapatid, na nais ng Diyos gawin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay yung pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Amen. Amen. At magaganap lang lahat iyon kapag siya'y nakapasok sa Jerusalem. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kanina sabi ni Father, handa ba tayong sumunod sa Panginoon? Sa kanyang paglalakbay doon sa Jerusalem, handa ba natin siyang sundan? Handa ba tayong sumama sa kanya? Na kung saan yung kanyang mga alagad, iniwan siya. Amen. Amen. Kung iniwan siya ng kanyang mga alagad, ikaw, susunod ka ba? Makikisa ka ba doon sa kanyang nais gawin na mabuti para sa lahat ng tao? Sinong sasama? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ang pagtulong, mga kapatid, o paggawa ng mabuti ay nakapagpapahaba ng buhay. Amen? Sa Jope naman ay may isang alagad na babae, ang pangalan ay Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa.
Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe, sa Lida, ang Liday, di kalayuan sa Joppe, ang Lida, nabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro. Inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya ay pakiusapan na puntahan agad at napumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Nilapitan ni Pedro yung babaeng ito at pinanalangin. At nung siya'y manalangin, yung babae na ito ay nabuhay. Amen. Nabuhay po siya. Dito po, may mga tao na kung saan, nung sandali na yan, nung namatay po, ang tao po na ito, sila'y nananangis. Bakit sila nananangis? Kasi nawalan sila ng kasama na isang taong mabuti at matulungin. Amen? Isang taong mabuti at matulungin ang nawala po sa kanila, kaya labis nila ito na kung saan ikinalulungkot sa buhay po nila. Na yung sandali na yan, nung namatay po ang tao na to, ikinukwento po nila yung mga kabutihan na kanyang ginawa. Amen? Kinukwento po nila kay Pedro yung lahat ng kanyang kabutihan na ginawa, kung paano siya tumutulong sa mga babaeng balo, kung paano siya namimigay ng mga damit sa mga walang damit, nung sandali po na yan, ikinukwento po nila ang lahat ng mabuting kanyang ginawa. Kung tayo kaya ang mamatay, ano kaya ang kwento ng buhay natin? Hello, andyan pa ba kayo? Amen? Ang kanilang ikinikwento, yung binibida po, yung kabutihan ng tao na to. Yung mga pagtulong na kanyang ginawa. Tayo kaya, ano kayang listahan ng pwede nilang hawakan para basahin? Listahan ng utang? Ano? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Nanawa, kung mayroon man, halimbawa, dumating man sa punto na kagaya nito, di po ba napakasarap naman pakinggan nung ganon yung mga ang pinagkwentuhan? Siguro yung mga dumalo nung sandali po na yan, nakikilaramay po doon mga kapatid, yun ang kanilang usap-usapan. Maari kapag tayo namatay, yung mga nakikiramay sa atin, maari yun din ang kanilang usap-usapan, yung mga kabutihang ginawa mo. Amen? Pero yung mga hindi kaya nakikilamay, ano kayang usap-usapan? Narinig ko dati kasi na-assign ako sa isang probinsya, nakilibing kami doon sa isang kamag-anak ng prayer partner. Ang dami talagang nakipaglibing. Ang dami nakipaglibing. Sabi nung isang matanda na nakikipaglibing kasabay namin, lumalakad, sabi niya, kahit mamatay ako ngayon, kung ganyan karami makikipaglibing, masaya ako. Sabi niya, ang sagot ng isa, bakit? Kasimbuti ka ba niya? Narinig niyo po? Ang sagot agad ng isa, bakit? Kasimbuti ka ba niya? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Na nung ipinanalangin ni Pedro po yung tao na ito, alang-alang doon sa mga narinig niyang kabutihang ginagawa ng tao na ito, hindi siya nag-atubiling ipanalangin para muli na dugtungan pa ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? Bakit mga kapatid? Kasi kabutihan ang kanyang ginagawa. Ngayon yung panalangin na yon, yung kahilingan, dugtungan pa ang kanyang buhay, dahil sa kabutihan na kanyang ginagawa, ipinagkait ba ng Diyos?
Hindi pinagkait ng Diyos. Ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Muli po, dinugtungan ang kanyang buhay dahil gumagawa ng mabuti, dahil tumutulong sa iba. Amen? Kaya kapag tayo nagiging matulungin, hahaba ang buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ang paglilingkod na kung saan ay maaari, mga kapatid, kikilanling isang kayamanan. Amen. Amen. Isang kayamanan na ating pong maiipon doon sa langit, maiimpok sa langit po, ay walang iba po kundi ang paglingkuran ang Diyos. Amen? Ang paglingkuran po natin ang ating Diyos. Ang sabi po dito sa sulat po ni Pablo o sa aklat na Magawa, Kabanata po 17 at talata po 24, ang sabi ay ang ganito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po, ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao. At siya po hindi naman talaga nangangailangan paglingkuran. Amen? Kasi, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, hindi mo naman kinakailangan gumawa ng mabuti para siya mapabuti. Amen? Hindi naman siya nangangailangan ng tulong para mapaglingkuran po natin. Nasa Kanya na lahat po mula po sa Kanya. Amen? Pero dito po, mga kapatid, paano natin mapaglilingkuran ang Diyos na kung saan alam po natin, kailangan talaga natin paglingkuran ng Diyos tulad po ng sabi po sa sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso, Kabanata po 2, ang sabi po dyan, ang sabi po Kabanata 2, talata 10, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, nilalang niya, amen, kalarawan niya. Kaya ang buhay meron tayo ay dapat natin italaga sa Diyos para sa paggawa ng mabuti. Pag itinalaga sa Diyos para sa paggawa ng mabuti, paglilingkod iyan para sa Kanya. Amen? Mapaglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mahihina. Mapaglilingkuran natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtulong po natin sa mahihirap. Amen. Nakakita na ba kayo ng taong mahirap? Tingnan mo yung katabi mo. Mahirap ba yan? Mm. Kung sasabihin natin, Brad, paano makapaglilingkod sa mahirap? Ako nga mahirap na eh. Amen? Kung ikaw ay mahirap, para makapaglingkod ka sa mahirap, di maghanap ka ng mas mahirap sa'yo. Malamang sa malamang, may masusumpungan ka. Amen? Kasi kagaya nga po nung sinabi po na ikwentong na po sa inyo, nung tanungin sa paano kayo nabubuhay ng iyong mga anak, wala kang trabaho, wala namang kayamanang iniwan sa iyong asawa mo. Dahil nung asawa mo nang namatay, driver ng tricycle. Paano kayo nabubuhay? Anong sagot ng babaeng iyon? Minsan ang pagkain namin lugaw. Bago kami matulog. Minsan pananghalian namin, Skyplex. O ang tanong ko, naranasan mo na ba yon? Pag naranasan mo yon, kasama ka sa mahirap na mahirap. Amen. Pero hindi mo nararanasan iyan. Amen? Kahit sabihin natin noon, saging ang ating kinakain. Amen? Yun naman talaga mayroon sa atin noon. Na yung saging na yun, hindi naman pagkukulang po iyon. Amen? Nasa probinsya po natin noon, kahit tayo kumain ng saging po noon, pero alam po natin mga kapatid, hindi po yung larawan ng kahirapan pa sa buhay natin. Amen? Ang larawan ng kahirapan, nung makikita po natin, halos hindi ka makakain ng 3 beses isang araw. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan nila, mapaglilingkuran po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Amen? Masama ba ang tumulong? Masama ba ang gumawa ng mabuti? Pero yung kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, bilang paglilingkod po sa Diyos, maaari lang po yan magiging isang kayamanan na kung saan ay maiipon natin sa langit kung ang mga ginagawa nating pagtulong ay bunga ng pagmamahal. Amen. Bunga ng pagmamahal. Bakit po? Meron namang tumutulong na wala namang pagmamahal. Amen? Di po ba? Minsan po mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, nasasabi ng iba, bakit ko naman tinulungan niya? Nagkamali ata ako. Meron bang ganon minsan, natatanaw natin, na kung saan para ka bang nanghinayang, ba't mo tinulungan? Amen? Kasi bakit po? Kasi tila baga na yung iyong ginawang kabutihan pagtulong ay binabaliwala lang, hindi pinahahalagahan. Kaya minsan sinasabi po natin, nagkamali ata ako sa ginawa kong pagtulong. Amen? Ang paggawa ba ng kabutihan ay biyaya sa buhay natin? Biyaya po ba ang paggawa ng kabutihan? Biyaya. Bakit? Pasalamat ka nung oras na yan, di masama nagawa mo. Amen. Amen? Mabuti ang nagawa mo. Di ba biyaya po yun? Amen. Na nung oras po na yan, hindi ka naging instrumento ng kasamaan, kundi naging instrumento ka ng kabutihan na nais po ng Diyos. Na minsan nagawa mo na yung mabuti, minsan hinayang-hinayang ka pa. Amen? Ibig ko sabihin, minsan nakagawa na tayo ng mabuti pero masama pa loob natin. Bakit po? Kasi ginawa mo na walang pagmamahal. Kaya hindi nagiging kagalakan ng puso mo. Yan yung kabutihan, mga kapatid, yan ang ginagawa nating kabutihan na hindi kinikilala sa langit. Amen? Biyaya ang paggawa ng kabutihan, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Kasi minsan kapag sinabi natin, nagkamali ata akong gumawa ng mabuti sa taong iyan. Kailan ba naging mali ang paggawa ng mabuti? Narinig niyo po? Kailan ba naging mali ang paggawa ng mabuti? Kung ang paggawa ng mabuti, yung pagtulong ay mali, di mali ang Diyos sa ginagawa niyang pagtulong sa atin. Amen. Di po ba? Ang Diyos matulungin, gumagawa siya, tumutulong siya sa atin, gumagawa siya ng mabuti. Ngayon mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, minsan sasabihin natin, nagkamali ata ako sa paggawa ng mabuti sa Kanya. Hindi ka nagkamali. Tama lang na ginawa mo yon. Hindi pagkakamali ang paggawa ng mabuti. Amen? Dahil tinutularan lang natin ang Diyos na gumagawa sa atin ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Hindi po yan mali, mga kapatid, sa ating Panginoon. Na minsan po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sa buhay po natin ay ang paggawa ng mabuti, kinikilala ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, anumang ginawa ninyo sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Amen? Anumang ginawa ninyo, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, anuman ang ginawa ninyo sa maliliit na kapatid ko na ito, sa akin ninyo ginawa. Amen? Minsan, nasasabi natin, gumawa ako ng mabuti. Pero bakit naman parang hindi naman lang nakikita ng Diyos ang ginawa kong mabuti? Bakit parang walang ginagawa ang Diyos sa akin na mabuti? Pwede ba yun? Kung ikaw nga gumawa ng mabuti, ang Diyos pa kaya? Amen? Na ano ang sabi po sa aklat ng Kawikaan? Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid nyong nangangailangan, ang sabi po dyan ay parang pagpapautang kay Yahweh.
Nakikita niyo po kung paano kinikilala ng Diyos na yung ating ginawa sa ating kapwang pagtulong sa Kanya nating ginawa? Bakit? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Kinikilala iyan ng Diyos na utang niya sa iyo. Amen? Kinikilala ng Diyos na utang niya sa iyo. Na anumang dumating man ang panahon, hindi ka man kayang gantihan ng mga taong tinulungan mo, binaliwala ka man ng mga taong tinulungan mo, mga kapatid, ang sabi po dyan, dahil yan ay kinikilala ng Diyos na utang niya sa iyo, ang Diyos sa oras na kailangan mo ang magbabayad sa iyo. Amen. Ang gaganti po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. May mga kapatid ba kayo na nakakasama dito pag araw ng Sabado na wala dito ngayon? Meron. O kailangan nila ang prayer nyo, kaya wala sila dito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagpapautang iyan kay Yahweh. Kaya dyan po natin makikita na yung ating ginagawang iyan ay kayamanan na iniipon natin sa langit. Habang ginagawa mo yan, dumarami ang utang ng langit sa iyo. Amen. Amen. Kaya ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 9, ang sabi po dyan, ito sinasabi ko sa inyo, ang kayamanan ng sanlibutang ito ay gamitin ninyo sa pagkakaibigan, sa pakikipagkaibigan. Maubos man yan, mayroong tatanggap sa inyo sa tahanang walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoon na yung kayamanan meron dito sa daigdig po na ito. Ang sabi po, gamitin nyo sa pakikipagkaibigan. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Sabihin mo sa katabi mo, sister, kapatid ba kita? Anong sagot niya? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Maubos man yan, ang sabi po, pakikipagkaibigan. Ang sabi nga ang kaibigan, nagmamahal sa lahat ng panahon. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga bagay meron sa daigdig po nito sa paggawa ng kabutihan kung walang pag-ibig sa puso mo. Kung yung kayamanan mula sa langit na siyang pag-ibig na inilalagay ng Diyos sa puso po natin na susi ng paggawa ng mabuti, araw-araw sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, kung wala po yan, hindi mo magagawa na mga bagay sa daigdig na to ay magamit sa paggawa ng mabuti. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya minsan, makikita po natin, maraming taong maramot. Di po ba? Kung ikaw ay maramot, sinong naghahari sa'yo? Ah? Di po ba? Pwede ka magbigay na walang pagmamahal. Amen. Pero walang nagmahal na hindi natututo magbigay. Amen? At alam po natin yan, na dahil sa pagmamahal ni Kristo, kahit buhay niya, hindi niya ipinagkait sa atin. At ang sabi sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 3, at talata po ay 16, ang sabi po roon, sa ganito natin mapapatunayan ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang buhay natin para sa mga kapatid. Amen? Amen. Yan, sabi po dyan, gamitin natin ang kayamanan ng mundo sa pakikipagkaibigan, sa pagpapadama ng pagmamahal sa pamamagitan ng mabuting magagawa natin sa ating kapwa. Kung tayo magiging maramot, isa lang ibig sabihin yan, alipin ka pa ng demonyo. Kailangan mo makalaya. Amen? Wala pa sa'yo yung pagmamahal, yung kayamanan na galing sa langit. Kaya lahat ng gagawin mo,
hindi para pag-iipon sa langit, pag-iipon para sa sarili mo dito. Amen? Kasi yun ang ating pahalagahan sa buhay po natin. Subalit mga kapatid, sa ating Penso Kristo, nais ko pong ipakita dito sa inyo sa aklat po ng Gawa, Kabanata po 10. Ang sinasabi po dito ay ganito. Siguro mayroon po sa inyo dyan na English po na Bible. Meron ba kayong English po dyan na Biblia? Na ang sabi po sa talata po na 4, Kabanata 10 at talata po ay 4. Ito po ang sinasabi po rito. Sa talata 4, siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po iyon, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Ang sabi po diyan, kinalulugdan ng Diyos ang iyong dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Sa iba pong sa salita po na English po, ang sabi po diyan, ang mabuti mong ginawa ay memorial na handog sa Diyos. Narinig niyo po yung salitang memorial na yon? Monumento. Amen? Yung bawat ginagawa mong mabuti ay isang monumentong inihahandog mo sa Diyos. Nakarating na kayo sa monumento. Sabi ni Father kanina, saan yun? Sa Taiwan? Wala yan doon. Ano? Ayan. Yung monumento po na ito yung mga bantayog ng mga bayani natin para maalala natin yung mga bayaning gumawa ng mabuti sa bansang Pilipinas. Amen? Na kapag yung bawat kabutihang ginagawa natin, ang sabi po, monumento iyan na inihahandog natin sa Diyos. Pag sinabing monumentong inihahandog po sa Diyos, yan po ay parangal sa Diyos. Amen. Na kapag yan ang ginagawa natin, kung ang monumento meron po dito sa lupa na to ay nagpapaalala sa kabutihang ginagawa ng mga tao pong iyan, kapatid, yung ginagawa mong kabutihan ay nagpapaalala sa Diyos. Amen. Iyan ay isang parangal para sa Diyos na nagpapaalala po sa Diyos, mga kapatid, na dapat kang gantimpalaan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan, madalas ay ganito. Bakit kung sino yung mabuti, siyang namamatay ng maaga? Kaya sabi nila, pag masamang damo, mahaba pero ang sabi pag mabuti, maiksi ang buhay. Naniniwala kayo doon? Hindi. Alam niyo po, mahaba man ang buhay mo, kung walang kabuluhan, maiksi pa din. Walang saysay. Amen? May mga taong mabuti na maagang namamatay. Pero yung kabutihan, hindi namamatay. Yung alaala sa kanila, sa ginawa nilang kabutihan, hindi namamatay. Amen. At ang kabutihan na yon ay nananatili po iyon na buhay sa puso ng mga taong nagawa ng mabuti na natututong tularan yung kabutihang ginawa sa kanila. Kaya yung kabutihan na yan hindi namamatay. Patuloy po iyan. Pero kapag ikaw walang ginawang mabuti, mga kapatid, nakaburol ka na, wala pang nakakaalala sa iyo. Amen? Totoo po yan. Pero kapag ikaw gumawa ng mabuti, yung kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa ay kabutihang natatanim sa puso nila, kabutihan nagiging alaala sa kanila, kabutihan na kung saan, mga kapatid, natutunan din nilang gawin sa buhay po nila. Kaya yung kabutihan na yan, hindi namamatay iyan. Amen. Dahil yung kabutihang tinanim mo sa puso ng bawat tao, kapatid, kabutihan na patuloy na nabubuhay. Kabutihan nagiging daan, kapatid, upang umiral pa rin ang kabutihan sa daigdig na to tulad ng kabutihang ginawa mo. Amen. Amen.
At ito ang kailangan nating pagyamanin. Dahil ito ang kabutihan na kinikilala sa langit. Na ang sabi po, bawat kabutihang ginagawa mo ay monumentong itinatayo mo sa langit para ang Diyos ay parangalan. Amen? Amen. Wala kang ang monumento dito sa lupa. May monumento ka naman sa langit na lagi magpapaalala sa Diyos, ang tao na to, walang ibang ginawa kundi kabutihan. Amen. Amen? Ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao, pero ang Diyos ay nananahan sa bawat kabutihang ginagawa ng tao. Amen. Doon siya nananahan. Amen? Kaya mga kapatid sa Penong Jesus, kung gusto mong laging nakikita ang Diyos, amen, kung nais mo ang Diyos na ito'y makita ng mga tao sa paligid mo, hayaan mong makita siyang nananahan sa bawat kabutihang ginagawa natin. Tumayo po tayong lahat. Akala ko 2:00 lang. Ayan. Sino sa inyo nagugutom na? Wala pa. Kasi kung may nagugutom na sa inyo, hindi ka matitiis ng katabi mo. Amen? Tiyak yan, paglabas dito, pakakainin ka niyan. Isang tunay na kayamanan, pag-ibig. Kaya, ang pagninilay natin sa Kwaresma po na ito, anong sabi ni Father po? Pag-aayuno, panalangin, at paggawa ng mabuti. Amen? Pagtulong sa iba. Tanawin natin sa buhay po natin ngayon, nakakapag-ipon na ba tayo ng kayamanan sa langit? Kung tayo ngayon tatanungin, gaano na karami, ang sabi dito, sila ay nagiging matulungin. Kung tayo ngayon tatanungin, gaano na karami ang inapi natin? Kaysa ginawa natin ng mabuti. Yuko po natin ang ating ulo. Pagnilayan natin ang awitin pong ito na kung saan nakakapaloob ang lahat ng kabutihan ginawa sa atin ng Diyos. Masdan mo sa pangitan ng awitin at mensahe ng Diyos kung anong kabutihan ang ginawa niya sa atin. Saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead, for you are my Savior, my God. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give, I offer you myself, my Lord. Receive this offering of love. I'll do what you want me to do.
you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to live. You show me how to give. You show me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I'll give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Minsan, dumarating sa punto na ang ating mga mahal sa buhay, ang pakiramdam nila sa tulong na ibinibigay natin sa kanila minsan, parang isang limos. Kasi minsan, yung itinutulong natin sa kanila minsan, may mga kasama na mga salita minsan na ang tingin nila sa sarili nila, napakaliit nila. Na minsan, hindi minsan, tila bagang mas hindi kayang tumbasan minsan ang ibinibigay natin, minsan yung mga salita minsan na ibabato natin sa kanila na nakakasakit ng kanilang damdamin. Kaya minsan, ang kanilang nararamdaman minsan sa tulong na binibigay natin, tila baga hindi pagmamahal, kundi para baga silang nanglilimos ng tulong. Sana wag iyan ang maramdaman nila sa ginagawa nating tulong, kundi madama nila ang pagmamahal, ang kahalagahan nila, kung gaano sila kahalaga para sa atin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa gitna ng aming mga pagkukulang, minsan, Panginoong Hesus, sa mga nagagawa naming nakakapagbigay, sugat sa mga taong umaasa po minsan sa amin. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesukristo, patawad. Alam namin, Lord, dinala mo kami sa lugar po na ito para maging pagpapala para po sa kanila. At tunay na anumang binibigay namin sa kanila, Lord, itulong, magiging pagpapala lang at kayamanan ito na naiipon namin sa iyong kaharian. Kung higit na pag-ibig
ang dala nito sa puso po nila. Dalangin namin, dakilang Diyos, punuin mo ang puso namin ng kayamanan na nagmumula sa langit. Walang iba kundi ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Nang anumang aming gagawin, Panginoong Jesus, maging bukal lahat ito sa aming kalooban na hindi para sa tao naming ginagawa, kundi para sa iyo, Panginoong Jesus. Upang ang pagmamahal, Lord, na nais mo, ipadama namin sa iyo, pagmamahal na tunay, maipadama namin sa kanila. Salamat, Panginoong Jesus. Hinihiling ko po ang iyong kamay, manatili po para sa aking mga kapatid habang naririto sila sa lugar ng Hong Kong, dakilang Diyos. Kamay mo pong ilaan po sa kanila at dalangin ko lagi mo ipagkaloob sa kanila mabubuting bagay na kanilang kailangan. Ang mabubuting bagay, O Diyos, na pupuno sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo sa kanila, dakilang El Shaddai. At dalangin ko po, Ama, pagpalain mo ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoong Jesus, na ang kanilang mga anak dalhin mo, O Diyos, sa tugatog ng tagumpay. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang tagumpay sa kanilang mga pangarap para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, dakilang Diyos naming nasa langit. Pagpalain mo ang kanilang pinaglilingkuran sa dako po nito, Ama, at dalangin namin ang lahat na yan ay patuloy maging pagpapala sa buhay po nila. Pagkaloob mo sa kanila, Lord, abutin mo ang kanilang mga pinaglilingkuran na magiging mabait sa kanila at magiging mapagmahal, dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Patuloy mong gisingin ang puso namin sa kabutihang nais mong gawin namin, O Diyos, araw-araw. Taas natin ang lahat ng ating kahilingan sa Panginoon. Dakilang Ama naming nasa langit, narito ang kahilingan ng bawat isa. Dalangin po namin, Ama, kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo upang dakilang Diyos, ang mga pagpapala mo ay patuloy dumaloy sa buhay namin at sa kayamanan mo, Amang, hindi nauubos. Ipagkaloob mo sa aking mga kapatid sa ngalan ng Panginoong Jesus ang lahat ng kanilang kahilingan. Patuloy silang biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan araw-araw sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Salamat sa Diyos ng tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Yesu Cristo. Salamat sa Diyos ng tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Yesu Cristo. Ang Diyos, ang mahina'y lalabas, ang buka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Ang Diyos, ang mahina'y lalabas, ang buka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Ating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyo'y makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitab, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa anumang darating salot na pagkat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa pananood yaong mamamasdan, yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sandako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masasaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leong, ahas na mababagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay marunong magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. Oh, oh, beautiful Saturday.